Magandang araw sa inyo, Miss Narrator, at sa lahat ng listener ng inyong YouTube channel. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Felix, 30 years old, taga Cavite at nagtatrabaho bilang isang gasoline boy. Bago ko po sisimulan ang aking kwento, ay may hihilingin po sana akong pabor sa inyo na sana'y huwag nyo po kong husgahan dahil ang kwentong aking ibabahagi ay hindi kaaya-aya para sa mga kabataan. Sana'y huwag niyong tularan. Yan lamang po at maraming salamat. Panganay po ako, Miss Narrator. Bale, dalawa kaming magkapatid. Babae ang bunso na itago natin sa pangalang Sophie. Bilang nakakatandang kapatid ay normal na sa akin na maging isang overprotective sa kapatid ko. Bago kasi mamatay si mama ay yun ang kanyang bilin sa akin na alagaan at bantayan ko daw ang kapatid ko. Ang papa kasi namin ay isang OFW. Kaya naman ako ang tumayong ama ni Sophie habang wala pa si Papa. Kung ang iba naman ay nahihirapan sa responsibilidad bilang panganay, sa akin ay hindi. Hindi lang pala ako protective, kundi pati na rin si Sophie. Oo, Miss Narrator, napaka-protective ng kapatid ko sa akin. Parang ang siya pa nga yata ang panganay sa amin. Napakahigpit niya sa akin lalo na pagdating sa mga babaeng nililigawan ko. Kinikilatis niya muna ang mga babaeng napupusuan ko at kapag hindi niya nagugustuhan ay agad niya itong tinatarayan o di kaya ay pinaprangka na hindi ito pasado para sa kanya. Sa mga ginagawa niya ay parang ako na ang naging bunso sa aming magkapatid. Isa rin po sa naging dahilan kung bakit malapit kami sa isa't isa ni Sophie. Hindi lang kasi magkapatid ang turingan namin kundi mag-best friend. Mula pagkabata hanggang sa pagbinata at dalaga ay walang nagbago sa pagiging close namin. Maraming tao nga ang napagkamalan kaming magjowa dahil daw sa pagkasweet namin sa isa't isa. College ako noon at may nagustuhan akong babae. Sinabi ko kay Sophie na plano kong ligawan ito. Subalit nagalit ito at wag daw akong padalos-dalos ng pasya dahil hindi ko raw masyadong kilala ang babae. Baka daw masaktan lang ako sa huli. Hayaan ko daw na kilatisin ko muna ito bago ko ligawan. Siyempre, hindi ako pumayag sa gustong mangyari ng aking kapatid dahil alam kong pagkatapos niyang kilatisin ng babae ay sasabihan niya ng masasakit na salita para lang bastirin ako. Kilala ko ng kapatid ko, kaya nga minsan ay hindi ko maiwasang mainis sa kapatid ko kapag pinapakelma na niya ang buhay pag-ibig ko. Alam kong ginagawa lamang na yun dahil ayaw niyang masaktan ako. Ngunit sumusobra na siya sa pagiging overprotective niya sa akin. Hindi ako nagpapigil sa kapatid ko, Miss Narrator. Hindi ako nakinig sa kanya. Bagkus ay itinuloy ko ang panliligaw ko sa babaeng nagugustuhan ko. Schoolmate ko si Elizabeth at ilang buwan ko na siyang nililigawan. Pero hindi pa rin niya ako sinasagot o di kaya'y pinapansin. Hindi kasi siya yung tipo ng mga babae na easy to get lang. Pero dahil nga gustong gusto ko siya ay hindi pa rin ako tumigil sa panliligaw sa kanya. Hanggang sa dumating sa punto na nagpatulong ako sa aking kaibigan na si Mike na haranahin si Elizabeth. Para makita at maramdaman ni Elizabeth na talagang seryoso ako sa kanya, ay hinarana ko siya sa labas ng school nila. Ako ang kumanta habang si Mike naman nagigitara. Hindi sa nagmamayabang pero Miss Narrator, maganda po ang boses ko. Habang kumakanta ako ay biglang lumabas si Elizabeth na nakasimangot. Masama itong nakatingin sa akin na para bang kulang na lang ay malagutan na ako ng hininga. Agad itong lumapit sa akin tsaka sinampal ng pagkalakas-lakas na kaagad ko namang ikinatigil sa pagkanta. Pwede ba Felix? Tumigil ka na! Nakakahiya ka, alam mo ba yun ha? Pinapahiya mo ko sa maraming tao. Nang dahil sa'yo, pinagtatawanan na ako ng aking mga klase. Galit na wika nito sa akin. Napahawak ko sa aking pisngi noon at nakayuko. Nakaayos pa ako noon at talaga namang pinaghandaan ko ang araw na yon. Bumili pa nga ako ng paborito niyang bulaklak at chocolate. Nakita ko naman ng ibang estudyante na nakatingin sa akin. Ang iba ay pinipigilan ng matawa. Ang iba naman ay kinakantsawan siya na kesyo daw busted agad. Elizabeth, gusto ko lang naman ipakita at iparamdam sa'yo na seryoso ako sa'yo. Hindi naman kita pinapahiya. Hindi ba't ito ang gusto mo? Gusto mong haranahin ka ng lalaki manliligaw sa'yo. Kaya heto, ginagawa ko. Sagot ko naman dito.
Oo, gusto kong haranahin ako ng lalaki. Pero hindi sa'yo, Felix. At isa pa, sino naman nagsabi sa'yo na gusto kong magpaligaw sa'yo, ha? Saka, hindi mo ba nahahalata na ayoko sa'yo? At mas lalong ayoko na maging boyfriend kita. Ilang buwan ka nang naliligaw sa akin, di ba? Ni isang beses ba narinig mo akong sinabi ko sa'yo na gusto kita, ha? Wala, di ba? Ni hindi nga ako pumayag na makipag-date sa'yo eh. Tapos ganito pa na gagawin mo? Nakakahiya! Pwede ba? Tumigil ka na, Felix. Nakakahiya ka. Tumigil ka na dahil kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Tantanan mo na ako. At uulitin ko lang sa'yo na ayoko sa'yo. Itatak mo yan sa isipan mo. Nasaktan ako sa mga sinasabi ni Elizabeth. Parang dinudurog ng paulit-ulit yung puso ko sa sobrang sakit. Grabe, ganun pala ang pakiramdam ng binasted ng taong mahal mo. Hindi na ako nakapagsalita at nanatili lamang nakayuko dahil nahihiya ako sa pagpapahiya sa akin ni Elizabeth. Ang dami pa namang mga estudyanteng dumaraan. Ang iba naaawa sa akin, ang iba naman ay natatawa at meron ding nagalit sa inasta ni Elizabeth. Sabi ko naman sa iyo kuya eh, hindi kayo bagay nitong Elizabeth na yan. Tingnan mo, lumabas agad ang ugali. Paano na lang kapag nagkatuluyan kayo? Itsura pa lang eh, luging-lugi ka na. Huwag mong sayangin ang oras mo sa babaeng yan, kuya. Gwapo ka naman at mabait, kaya marami pang babaeng magkakagusto sa'yo. Paano na lang kung kayo nagkatuluyan, di mahaluan ng pangit ang lahi natin. Pangit-pangit pa ng ugali. Ay, bakit kaya ang tatapang ng mga feeling magaganda? Tingnan mo naman, kuya. Itsura pa lang makikita mo na masama talaga ang pag-uugali niya. Biglang sabat ni Sophie. Hoy! Ang kapal din naman ng pagmumukha mo para sabihin yan sa akin. Bakit? Maganda ka ba, ha? Anong pinagmamalaki mo? Oo, maputi ka lang pero hindi ka maganda. Galit namang sagot ni Elizabeth kay Sophie. Tama na, Sophie. Ano ka ba? Huwag mo nang patulan. Ayos lang ako. Kuya naman, bakit sa akin ka nagagalit hindi ba't sa Impacta ka naman dapat magalit? Kapatid kita at ayaw ko na basta ka na lang niyang papahiyain sa harap ng maraming tao. Ipagtanggol mo naman ang sarili mo, kuya. Hindi yung hinahayaan mo na lang nalayiting ka ng mukhang unggoy na to. Alam mo ba kung bakit kanya ginaganyan, kuya? Kasi nagpapauto ka sa kanya. Hoy, ikaw babae na malaki ang ilong at mga mata na mukhang unggoy. Mabuti na lang talaga at binasted mong kuya ko. Dahil kung hindi, ako mismong gagawa ng paraan para magkahiwalay kayo. Kung inaakala mo na malaking kawalan ka, pues nagkakamali ka. Huwag ka masyadong feeling, te. Dahil marami pa namang babae na naghahabol sa kuya ko. Ang lakas mong magpahiya. Ikaw ba, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang itsuran to, binasted ng isang pangit na kagaya mo. Hoy, te, mahiya ka nga. Pagtataray ni Sophie, dahil sa mga sinabi ng aking kapatid ay hindi napigilan ni Elizabeth na maiyak. Siguro ay nasaktan ito sa mga binitawang salita ni Sophie. Patakbo itong umalis palayo sa amin. Halika nga dito, Sophie. Umalis na tayo. Bakit ba nangingialam ka? Galit na wika ako dito habang hinihila ito palabas ng gate. Samantalang si Mike naman ay tahimik lang nakasunod sa amin, bitbit ang kanyang gitara. Grabe ka, Sophie. Ang galing mo kanina. Natameme tuloy si Elizabeth. Akala niya siguro maganda na siya eh. Mas maganda ka pa nga sa kanya eh. Wika ni Mike dito sabay nag-appear ang dalawa. Oo nga eh. Mukha naman siyang unggoy. Akala niya siguro maganda na siya dahil nililigawan siya ng kuya ko. Nababagay lang yun sa kanya. Dahil pinapahiya niya ang kuya ko sa harap ng maraming tao. Sagot naman ni Sophie. Grabe ka, Sophie. Alam mo bang mas lalo mo lang pinalala ang sitwasyon kanina? Bakit kailangan mong gawin yun? Ang ipahiya si Elizabeth. Sana hinayaan mo na lang siya. Tanggap ko naman na hindi niya ako gusto. Pinahiya mo siya sa maraming tao. Nakakasakit ka na ng damdamin. Alam mo ba yon, ha? Babae siya katulad mo. Kaya sana hindi mo na lang siya pinagsalitaan ng hindi maganda. Inis na sabi ko dito. Bakit pinagtatanggol mo pa rin ang babaeng yun, kuya? Hindi ba't pinapahiya ka niya? Abay nararapat lang yun sa kanya. At pwede ba, kuya? Tigilan mo ng pagtatanggol sa kanya dahil hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hindi mo deserve ang isang katulad niya. Marami pa namang iba dyan na mas deserving yung babaeng kaya kang ipagtanggol. Yung babaeng kaya kang mahalin ng walang kapalit at yung babaeng hindi ka sasaktan. Tumigil ka na, Sophie. Hindi ka na nakakatuwa. Alam kong ginagawa mo lang to dahil pinoprotektahan mo lang ako. Pero sumusobra na eh.
Pinapakialaman mo ng buhay pag-ibig ko. Alam ko naman ang ginagawa mo. Kaya sana sa susunod, huwag mo na akong pangungunahan at mas lalong huwag mo na rin akong ipagtatanggol dahil kaya ko naman ng sarili ko. Inis na sabi ko bago ko sila iniwan. Inaamin ko na kapag puso ang pag-uusapan ay nagiging tanga ako. Yung tipong kapag minahal ko ng sobrang isang babae ay nagiging tanga at utu-utu ako kahit wala namang kasiguraduhan na gusto rin ako ng babaeng napupusuan ko. Pero akala nyo ba si Sophie lang ang kontrabida sa love life ko? Siyempre hindi ako magpapatalo. Daig ko pa si Papa kapag may pinapakilala itong manliligaw. Kulang na nga lang hingan ko ito ng police clearance at NBI. At yan ang madalas naming pinagtatalunan ni Sophie. Pero ewan ko ba, parang may mali sa mga pinaggagawa ko. Nasasaktan ako kapag may kasamang ibang lalaki si Sophie. At isa pa sa mga rason kung bakit hinaharangan ko ang mga manliligaw niya ay hindi dahil ayoko masaktan siya at maloko, kundi ayaw kong malayo siya sa akin. Ayokong may kahati ako sa kanya. Gusto ko ako lang ang nagpapasaya sa kanya. Ayokong mapunta siya sa iba katulad na lamang isang araw nang mahuli ko siya na may kahalikang lalaki. Galit akong lumapit sa kanila at sabay sinuntok ang mukha nito dahilan para bahagya itong mapaatras. Di bang kasalanan ko para suntukin mo ako bigla? Girlfriend ko ang kapatid mo. At isa pa, hindi na bata si Sophie para pakialaman mo ang love life niya. Teka, matatanong ko nga lang, ano ba talagang role mo sa buhay ni Sophie? Kuya pa ba? O baka naman, may gusto ka na sa kanya at nagsiselos ka? Pare, baka nakakalimutan mo. Kapatid mo siya at kuya ka niya. Lahat na lang na manliligaw niya, hinaharangan mo. Gawain pa ba yan ng isang matinong kapatid? Ang sabi nito sa akin na nagpadilim sa aking paningin at hindi ko na napigilan ang aking sarili na muli ko siyang masuntok. Pero sa pagkakataong yun, ay natamaan din ako ng kamao ni Daniel. Kuya, ano ba? Tumigil na nga kayo! Daniel, tama na! Umalis ka na muna! Saad ni Sophie kay Daniel na nooy pumutok ang labi. Nang tuluyan na itong makaalis, ay bumaling siya sa akin. Ano bang problema mo, kuya? Hindi mo naman kailangan gawin yon. Hindi ka naman ganyan ah. Kung umasta ka, para kang boyfriend ko. Nagsiselos ka ba, kuya? Sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Sophie. Hindi ko na maintindihan ng sarili ko. At hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa akin kung bakit ganitong nararamdaman ko para sa'yo. Nasasaktan ako sa tuwing may kasama kang ibang lalaki. Hindi pwede to. Mali to. Maling-mali to. Anong mali, kuya? Sabihin mo nga sa akin. At tayong dalawa. Mahal mo ba ako, kuya? Sophie, mali to. Kaya habang maaga pa, kailangan ko na itong pigilan. Hindi kita pwedeng mahalin dahil kapatid kita. Alam mo bang ilang beses ko itong nilabanan? Dahil alam kong mali ang mahalin ng sarili kong kapatid. At isang malaking kasalanan to. Pero ang hirap. Ang hirap, Sophie. Nahihirapan akong pigilan to. Lalo na't araw-araw kitang nakikita. Nasasaktan ako sa tuwing may kasama kang ibang lalaki. At hindi ko mapigilan ang aking sarili na magselos sa tuwing nakikita kitang masaya sa piling ng iba. Iniisip ko na, sana ako na lang yun, na sana hindi kita naging kapatid para malaya akong mahalin ka. Maluhaluhang sabi ko kay Sophie. Alam kong may ibig sabihin lahat ng pinapakita at pinaparamdam mo sa akin, kuya. Parehas lang tayo ng nararamdaman. Mahal din kita. Gusto rin kita. Kaya nga hinaharangan ko lahat ng mga nililigawan mo eh. Ang totoo, ginagamit ko lang si Daniel para pagsilosin ka. Para umamin ka sa nararamdaman mo sa akin. Dahil ramdam kong mahal mo din ako. Pero Sophie, malaking kasalanan to. Magkapatid tayo. Dugot laman sa mata ng mga tao at sa Diyos. Isa tong malaking kasalanan. Pero kuya, parehas nating mahal ang isa't isa. Oo, alam kong mali ang ibigin ka at ang umibig ka sa akin. Pero, kuya, sinubukan naman nating pigilan ang mga sarili natin, di ba? Sinubukan nating mawala yung nararamdaman natin sa isa't isa. Pero hindi. Ikaw ang mahal ko, kuya. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Matagal nang nakalaan ang puso ko sa'yo. At ikaw na lang ang hinihintay ko. Kuya, wala naman sigurong masama na mahalin natin ang isa't isa, di ba? Umiiyak na wika ni Sophie sa akin. Kaagad itong lumapit sa akin at niyakap ako ng napakahigpit.
Hindi ko napigilan ang aking sarili at napayakap na rin ako pabalik sa kanya. Miss Narrator, alam kong mali ang mahalin si Sophie. Mali na ang kinin ko siya. Pero sinubukan ko naman ang sarili ko. Pero sadya talagang napakahirap, lalo na't puso ang kalaban namin. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lang ang paglapat ng labi ni Sophie sa aking labi. Hindi ko na napigilan ang aking sarili kaya naman hinalikan ko siya pabalik hanggang sa naging mapusok ito at pareho na kaming nakaramdam ng pag-iinit sa katawan. Nung una ay sinubukan kong pigilan ngunit mas nangingibabaw ang pagkalalaki ko at ng araw ding yun ay may nangyari sa amin ng kapatid ko. Pareho naming pinagsaluhan ng mainit na sandaling yun. Hindi lang yun ang may nangyari sa amin, nasundan pa ito ng nasundan. Simula noon ay pinagpatuloy namin ang aming bawal na relasyon. Nangako ko sa aking sarili na ipaglalaban ko ang pagmamahalan namin ni Sophie. Naging malaya rin kaming gawin ang lahat ng mga bagay na katulad sa mga ginagawa ng mag-asawa at magjowa dahil wala pa si Papa. Nasa abroad ito at hindi namin alam kung kailan ito uuwi. Ang kailangan lang namin gawin ay mas maging maingat. Nagtagal ng 2 taon ang relasyon namin ni Sophie hanggang sa pareho na kaming nakapagtapos ng pag-aaral at nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Ngunit wala talagang sekreto na hindi mabubunyag, Miss Narrator. Nang isang araw, habang may ginagawa kaming milagro sa loob mismo ng kwarto ni Sophie, ay biglang dumating si Papa. Naaktuhan niya kami sa loob ng kwarto na parehong nakahubad habang nakapatong sa akin si Sophie. Papa? Sabay na bulalas namin ni Sophie. Dali-dali namang umalis sa pagkakapatong sa akin si Sophie at tinakpa ng hubad niyang katawan gamit ang kumot. Habang ako naman ay dali-daling sinuot ang short bago hinarap si Papa na nooy galit na galit. Anong ibig sabihin nito? Pa, magpapaliwanag po kami. Pa, may relasyon kami ni Sophie at mahal namin ang isa't isa. Diretsong sagot ko dito. Kaagad niya akong sinugod ng malakas na suntok. Hindi pa to nakontento. Tinadyakan pa ako dahilan para matumba ako sa sahig. Dali-dali namang pumagitna si Sophie nang akma ko nitong sisipain. Kaya naman siya ang natamaan. Ang bababoy ninyo! Itong igaganti niyo sa akin, ha? Nagpakahirap ako magtrabaho sa ibang bansa. Tapos ganito lang isusukli niyo sa akin. Mga walang hiya kayo. Dito pa talaga kayo mismo sa bahay ko. Ikaw, Felix. Ikaw pa naman ang inaasahan ko dahil ikaw ang panganay. Bakit kapatid mo pa? Hindi niyo na ako binigyan ng kahihiyan o kahit man lang ang masarili niyo. Nakalimutan niyo na ba na magkapatid kayo? Pero nagmamahalan po kaming dalawa ni Sophie, Papa. Letseng pagmamahal yan. Alam niyo namang hindi pwede yan dahil magkapatid kayo. Magkadugo kayo sa mata ng Diyos at sa tao. Bawal yung ginagawa ninyo. Kaya sa ngayon pa lang, tigilan niyo ng relasyon ninyo. Kung ayaw niyong ako mismong gumawa ng paraan para matigil na yung kaibangan niyo. Naluluhang wika ni Papa. Ito na nga ang kinatatakutan ko. Ang malaman ni Papa ang bawal na relasyon namin ni Sophie. Tama naman kasi ito. Kung bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo, sa kapatid ko pang si Sophie ako umibig. Pero wala eh. Mahal ko ang kapatid ko. At tulad nga ng ipinangako ko na ipaglalaban ko ang pagmamahalan namin ni Sophie. Alam kong mali pero yun ang sinasabi ng puso't isipan namin. Isasama ko si Sophie pagbalik ko sa Saudi para matigil na yung kahibangan ninyo. Hindi na kayo pwedeng magsama na dalawa. Ano? Hindi nyo pwedeng gawin yan sa amin, pa. Hindi ako papayag na ilayo nyo sa akin si Sophie. Hindi ka ba nakakaintindi, ha, Felix? Malaking kahihiyan to sa pamilya natin. Hindi mo na ba kami nire-respeto ng mama mo? Kung nabubuhay lang siguro siya, sigurado akong tulad ko ay hindi siya sang-ayon sa relasyon ninyong dalawa. Hindi ako sasama sa iyo, Papa. Dito lang ako kasama ni Kuya. Mahal ko po siya. Narinig niyo naman ang sinabi ni Sophie, pa. Huwag niyo nang po ipilit ang isang bagay na ayaw namin. Sa ayaw at sa gusto ninyo, mahal po namin ang isa't isa. Sana hayaan niyo na lang po kami. Hayaan niyo na kami maging masaya. Wala na kaming pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Ilalaban ko hanggang sa uli. Matapos kong sabihin yun ay umalis na kami ni Sophie. Oo, nagtanan kaming dalawa at nagpakalayo-layo. Pumunta sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Yung walang tao na kukontra sa amin. Yung walang huhusga sa amin. Miss Narrator, sumulat ako sa inyo, hindi para sabihin na tularan ito ng mga kabataan.
Sumulat ako dahil gusto ko ng advice mula sa mga tagasugid ng inyong programa. Taos puso ko pong tatanggapin ang lahat ng mga sasabihin nila tungkol sa akin. Sa bawat araw kasing nagdaan, ay pakiramdam ko ay hindi ako makahinga ng maluwag. Mahal ko si Sophie at hindi yun nagbabago. Pakiramdam ko kasi ay hindi kami tuluyang maging malaya. Hindi ko tuloy maintindihan kung anong nangyayari sa akin, lalo na't ito ang pinili ko. Kaya sana sa pagbabahagi ko sa kwento ko ay matulungan niyo po ako na makapag-isip ng maayos sa kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko na po kasi alam ang aking gagawin. Umaasa po ako sa mga